So mga kasuki, ito na yung ginawa namin sa aming slab dito sa garahe namin, ano. Kasi yun nga, dapat ang plano ko rito is gagawin kong steel deck. Yung gagawin ko rito dapat steel deck. Kaso nga lang, ang nangyari, pina-quotation ko, sabi nilang ko nito ng aking bubong, ng aking long span. Tapos pina-quotation ko yung steel deck dito na magagamit ko, umaabot siya ng mga 11,000. Steel deck pa lang yun. So ngayon, medyo kinapos, hindi kinaya yung steel deck. So ito na lang ginawa namin, bumili na lang ako ng plywood na 3/8. Tapos mga kasuki, magandang araw sa inyo lahat. Welcome ulit sa ating channel. So ngayong araw na to, share ko sa inyo yung aming slab dito sa aking garahe. Yan. Ito yung nakita niyo sa likod ko, yan. Ginagawa nila ngayon. Actually, ano na to? Mga 2 weeks na. Yan, ginagawa nila. Yan. So tara, ikot ko kayo rito. So mga kasuki, ito na yung ginawa namin sa aming slab dito sa garahe namin, ano. Kasi yun nga, dapat ang plano ko rito is gagawin kong steel deck. Yung gagawin ko rito dapat steel deck. Kaso nga lang, ang nangyari, pina-quotation ko, sabi nilang ko nito ng aking bubong, ng aking long span. Tapos pina-quotation ko yung steel deck dito na magagamit ko, umaabot siya ng mga 11,000. Steel deck pa lang yun. So ngayon, medyo kinapos, hindi kinaya yung steel deck. So ito na lang ginawa namin, bumili na lang ako ng plywood na 3/8. Tapos 3/8 na plywood, tapos ang ginamit namin dito is mga 5 piraso. 5 piraso na plywood. 3/8 yung ano niya, yung kapal niya. Nasa ano yung isa, nasa 950. Yan, nasa 950 siya ang bili ko. So mga 5 piraso yun ang nagamit namin dito. Tapos ito gamit naman naming bakal dito is 10mm saka 12mm. Yan, parang inalternate lang namin guys yung 12mm saka 10mm para medyo hindi naman ano masyado sa bakal. Pero ang ginawa namin, medyo madikit yung ano nila, yung ang distance nila, kasi wala kaming center beam sa ilalim. Ando lang kami doon ng tawag niyan. Nilagyan lang namin ng mga braces din sa ilalim. Yan. Kaya medyo masipot yung ano niya ito, yung difference, yung distance ng kabilya, no. Nasa 15 cm to. Ang distance niya, kwadrado yan. Yung nakikita niyo yung square na yan. Yan. Naka-ready na rin yung ating layout para sa ating kuryente doon, kasi ang kuryente, ang ilaw natin doon sa garahe is apat na piraso, saka meron siyang 5. Meron siyang sa gitna, saka pusod. Yan, nilagyan namin ng tig-isa bawat pusod, saka isang piraso sa gitna. So layoutan na ng ano namin yan, ng mga electrician. Yan. Tapos ang ginawa kasi nila ng aming foreman, yung beam sa garahe, ito okay, so nakikita nyo yung beam, sinabay na namin sa pagbuhos ng slab sa kanong canopy. Ito guys, so makikita nyo yung canopy to, yung sa palibot niya sa gilid. Ito kasi ito na yung beam, tapos ito yung canopy, palibot na yan. Yan, sinabay na namin sa pagbubuhos yan. Yan. Palibot na yan, canopy. Kasi doon sa may main door namin, doon may canopy pa yan dyan. May slab pa rin yan dyan. Yan o, nakita nyo doon sa mga sa may kanto doon, may mga nakabilyada pa. Yan pa yan. Pero ito lang muna inuna namin dito, yung sa garahe lang. Tapos yun, makikita nyo may nakaabang pang kabilya. Ito, kasi lalagyan ng poste rito sa ilaw. So nilagyan na rin namin ng abang. Yan. Saka ito, ano to, para sa drainage to na tubig.
pababa. Yan. So, mamaya guys, pakita ko sa inyo doon sa baba, yung mga braces na ginamit namin, yung mga retaso lang na kawayan na pinag-anuhan ng mga gamit na rin namin noon na tawag niyan, yung pinakatambara nung ng bahay namin noon ng Kasintada. Yun. Ito guys, so makikita nyo, beam na yan dyan sa loob ng bahay. Yan, pag after nyan, mabuhusan, asentada pa sila ng mga hollow blocks yan, siguro mga 4 na patong pa. 4 na patong, no, tama, 4 na patong at kalahati. Yan, hanggang dito, sarado kasi to. Dito na yung main door namin. Yan, dito, pakita ko sa inyo guys. Dito, beam na namin, beam na to, tapos dito may asentada pa ng hollow blocks yan. Kasi sarado yan dyan. Hanggang doon sarado yan. Kasi kusina na namin yan doon eh. Yan. Tapos dito, abang ng ilaw to para sa mga switch dito. Ito na yung switch namin dito sa main door. Yan. Switch namin sa main door. So, yung mga wirings natin, dyan, palibig na rin. Nakalibig na rin doon sa bar ng beam. Yan. So ready na siya. Ano na lang kulang nito? Yung mga sa gilid na lang, yung cover na lang para mabuhusan mamaya. Ayan. So yun guys, yan ang itsura ng nung taas ng ating slab. Ganyan Ayan. Yan yung itsura niya. Ready na yung mga wirings. Doon, saka yung drainage doon para sa tubig. Poste. Yung mga nakaabang na rin na tubo para sa ilaw. Yan. Ito na ginagawa nilang kabilyada dito sa taas. Yung sa to guys, sa canopy to. Canopy. Yun dito guys, yung sa kanto na yan, nilagyan nila ng design. Yan nilagyan nila ng design. Isasabay nila mamaya sa pagbuhos. Yan, ginawa nila ng ganyan, parang formas na ganyan. Yan kasi ang design nila. Yan. So ito na yun dito, yung ang finished product nila is nandito na. Tingnan natin. Yan Yan. Tapos yung dito, andito na yung finished product nila. Na nalagyan na nila ng formas na sarado na talaga. Yan. Wala po yung camera ko. Yan. Yan na yun siya guys. So ready to buhos na to. Mamaya. Yan. Yan. Yan guys yan. Sa ilalim pala guys, ito yung nangyari. Yung mga braces natin dito. Gumawa sila ng ginawa nila ng parang frame. Para silang frame. Yan, parang frame. Yan. Nakawayan. Then ito na yung sa taas. Nilagyan nila ng 2x3 na kahoy. Pahaba hanggang dun sa dulo, diretso. Yan. Tapos pinatungan ng 2x2. Ng mga 2x2, yan bago nila nilatag yung plywood. Yan. So, matibay yung ating braces kasi maraming kahoy. Ayun. So, ang nangyari, hindi na tayo bumili ng kahoy kasi eto, mga kahoy na namin to sa aming mga formas dati, pinagtatanggal lang. Yan ang ginamit namin. Ayun. Yung katulad nito, yan, sa formas na yan. Yan, tinanggal namin yung iba na hindi na ginagamit, nilagay namin dito. Yan. So, medyo nakatipid tayo guys kaysa yan, kinuha natin yung mga kahoy dyan. Yan, ginamit natin, tinanggal natin yung mga kahoy nito, tapos ginamit natin dito. Yan, so, kaya medyo nakatipid tayo sa ating slab, kasi dapat steel deck ang gamitin natin. Medyo hindi natin afford yung steel deck kasi medyo may kamahalan na rin yung presyo ng steel deck, kaya ito na nang ginawa namin. Pero matibay naman guys, matibay naman talaga to.
Hindi naman tayo gagawa ng palpak na ano, na para, di ba? Ilagay pa rin natin sa standard procedure, saka safety first pa rin kailangan. Yung tibay na yan, ang dami ng braces niyan. Yun. Yan. Dami ng braces niyan. Yan. Sobrang tibay na rin yan. Sa kung pagkabuhos nila niyan, doon sa taas, kompleto naman yung ating kabilyada, yung ating mga bakal. So, yun, pag bago mo tatanggalin to guys, wait mo muna at di siguro to mga 15 days. Yun, half month bago mo tumatanggal yung mga braces dito sa ilalim. Yan. So, bago ka makapag-flooring dito, antayin mo muna yung 15 days bago mo matanggal yung mga brace mo dito. Yan. So yan yung itsura ng ilalim guys, yan. Kung hindi mo kayang bumili ng steel deck para sa yung slab, yan, ito na lang gagawin mo. Kaso kung wala ka namang kahoy, kung wala kang mga kahoy guys, na katulad mo sa akin, siguro mas prepare ko na rin na ano. Kaso pag nag-steel deck ka, kailangan mo pa rin ng mga ano kahoy pa rin eh. So, ganun pa rin. It depends on you guys kung anong gagamitin nyo. Kasi sa akin medyo nag-ano ako kinulang ako ng budget para sa steel deck ko kaya ito na lang ginawa namin. Hindi na ako bumili ng steel deck. So, guys, yun yung pag nabuhusan na to, ang kakalabasan niya, ito na yun oh. Ito na yung baba kasi ng grahe, yan. Baba ng grahe na yan. Yan, pag ano mo dito sa taas, yan na yung canopy niya. Yan, canopy niya na slab din. Yan, palibot na yan. Palibot na yan siya. Yan. Yan, nakita niyo yung mga kahoy na yan, putol-putol na rin, oh. Sayang na rin, oh. Pero okay lang yan, kasi magagamit na yan. Kasi palibot ng bahay ko may sa harapan, saka yung mga bawat bintana, merong canopy. So, magagamit pa rin natin yan, guys. Mas maganda kasi na may canopy guys kasi medyo malilim, saka pag naulan hindi masyadong tumatalsik yung tubig sa loob, lalo na sa pag may mga bintana yan. Usually hindi naman design ang purpose niya yan, kundi ano rin para sa mga ulan-ulan na hindi ka matalsikan sa loob. Yan na yung palibot niya. Yan. Dito actually may slab pa yan dito eh. Yan oh. Yan. May mga abang pa yan oh. Yan para sa canopy yan. Hanggang dun sa dulo mga bintana. Dito buhos pa rin yan. Sa harap. Para dito sa aming main door. Yan. Yan oh. Naman tayo sa loob. Ayan. Ito na yung kalabasan yan. Ayan. May formas na yan siya dyan sa may beam. May beam na yan dyan. Ayan. Bubuhusan nila yan. After mabuhusan yan, mag-aasintada pa ng mga hollow blocks. Mga, ayan. 1, 2, 3, 4. Mga 4 and a half. Ayan. Mga 4 and a half na patong pa. Tapos ito na yung bintana ng aking grahe na tagos dito sa aking kitchen. Ayan. Ayan. So, sarado yan. Sarado yan siya dyan. Tapos hanggang dito. Sa gilid, sarado rin yan. Ito. Ayan. Hanggang dun. Asintada. Hanggang dun sa pinaka main door. Ayan. Ayun. Yan, guys, yan. So, ito na lang gagawin nyo pag hindi nyo talaga afford yung steel deck. Ayan. Sana may makuha kayong ano dito, ang idea. Ayan. Sa aming ginawa na to na plywood, ang ginamit namin pang formas sa aming slab at hindi steel deck. Ayan. So, yan ang itsura niya, guys. Ayan. Abangan nyo mamaya, baka mamaya ngayong araw to makapagbuhos din kami. Ayan.
Tingnan natin mamaya. Okay? Yan. Yan, ito na siya guys. Ito na yung slab namin. Yan, ready na siya buhusan. Ito na yung sa canopy. Yan. May bakal na rin. Yan, palibot niya. Yan. Tapos may layout na rin para kung gaano kapal yung ating buhos na semento. Bali 12 cm siya. Yan. Mula tali hanggang pababa. Tapos ito, beam naman to. Ito yung beam natin. Hanggang dun. Pati yun. Yan. So maya maya lang bubuhos na kami. Ready lang yung layout. Yan. Ito pa, may tira pa palang ano dito. Pintura oh. Ay, naubos na to. Yan. Lamig. Yan sinasabi na pag hirap, ikaw lang. Pag masarap, tayo lahat. Yan. So maya maya guys, magbubuhos na kami. Tinatapos lang yung layout ng tali. Ready na rin yung aming mixer. Yan. Saka yung graba, saka bato. Okay. Yan, yun guys. Yan pala natapos namin. Nagpahinga muna, nagmerienda muna. Yun. Yung doon sa loob, yung mga beam, puno na siya. Kaya ngayon, yung ano na, pinaka-floor na nung slab yung binubuhusan namin. Ganito yung itsura na guys. Nakaubos na kami ng 18 bags ng semento. So, siguro, ang aabutin namin dito is siguro mga 30 plus. Tingnan natin mamaya pag natapos namin ubusan lahat. Yun. Yun pa lang. Yung mga canopy wala pa. Yun. Ito pa lang oh, yung mga beam puno na yan. Yan. Yung sa canopy wala pa. Dito pa lang. Yung pinaka floor pa lang nung slab. Yan pa lang. Nasa na yan guys, nasa 18 bags na. 18 bags na ng cement na ubos namin. Yung pa lang wala pa sa kalahati ng floor area nung slab yung nabuhusan. So let's see mamaya pag natapos namin. Okay? Yan. Pilak sako lang, Rog. Pilak sako ron. 22? 22 ay. 18 gina mo, nakadarawa kalo parang kaya. 22. Meset mo, Rod? Meset mo, ha? Parang sa bungog na to ah. Yamat. Ito na guys. Ito tapos na dyan banda oh. Tapos na. Itong canopy bukas na lang daw ng umaga para hindi mahirapan pagtanggal nito oh, yung mga 2x2 na to. Kasi pag may buhos nga naman mahirapan magtanggal ng 2x2 bali parang formas niya to eh. So man pwede na manukso niya na okay? So man pwede na manukso niya 2x2 niya. Okay, so let's see bukas guys kung anong kalabasan niya. Halo, halo. Bali yung mix natin guys 1, 2, 3 pa rin. Isang simento,
dalawang buhangin, 3 graba. Ayan. So, etong ginagawa namin sa isang pasungan namin is 2 halo, 2 semento. Ayan. Oh, kaway-kaway na yun. Yung slab namin, guys. Ayan, yung binubusan namin ngayon. Ayan. Yan ang itsura niya. Ayan. Baligrahe. Tapos yung pinakabubong niya is slab. Ayan. Tapos para makikita nyo may 2 pirasong abang, 2 poste yan, tapos lalagyan ng precast saka ilaw para maganda tingnan pag madilim. Ayan. Yan ang itsura nya, guys. Yun, tuloy natin yung ginawa natin kapong pagbuhos ng beam, ng slab. So ito na ngayon. Ito na siya. Yan, yung canopy na lang yung binuhusan namin. Yan. Yan, palibot. Medyo mababa yung level ng yung level ng canopy kaysa sa flooring ng slab. Yan. Kasi dito, nakikita nyo guys, may abang pa na mga may abang pa na bakal kasi may asintada pa ng ng hollow blocks. Palibot para na rin siya, parang purpose niya na rin, terrace na rin yung purpose niya. Yan, palibot. Yan, manipis lang, mas manipis yung canopy kaysa sa slab. Konti na lang, kinulang pa yung simento. Yan. Ito guys, asintada pa to. Yung may mga bakal na yan na abang, asintada pa ng hollow blocks yan. Ito, poste pa. So ito guys, gagawin pa natin parang maging pa yung ano tawag doon? Waterproofing. Lalagyan pa natin ng waterproofing to para hindi magkaroon ng moist molds yung magmo-moist yung tubig doon sa ilalim pag umuulan. Hindi tutulo, hindi tatagas yung tubig doon sa ilalim. So eto, mga 15 days pa natin to matatanggal yung formas niya sa ilalim. Hintayin natin mga 15 days bago natin matanggal yung mga kawayan saka mga kahoy dun sa ilalim, mga 2x2. Ayan, so okay na yung slab natin. Okay na yung ating slab. Yan. Nabuhusan na lahat. Pati yung canopy. Yung nasa gilid. Yan. Buhos na yan. Okay na. Kompleto na. So, yan. Malinis na siya. Yan. Kanina binuhusan namin ng tubig. Kaya makita mo may basa-basa para hindi siya yung mag-crack. Hindi siya mag-crack. Yan. Binuhusan siya konti ng, ng tubig. So, yan guys. Tingnan natin sa ilalim kung may nagkaroon ng ang mga ating mga braces. So titingnan natin, check natin yung sa baba
Okay, wait lang guys. Baba tayo. Ito nangyayari dito sa baba. Wala, okay guys, okay. Walang uminda. Yun. Okay pa rin. Okay naman siya. Ayan. Ayan. Okay naman yung mga braces natin. Yun, so, okay. Okay yung ating slab. Walang problema. Yan. Yan. Ayos. So, yun mga kasuki. Yan na yung ating slab na hindi tayo nakapaggamit ng steel deck, no? Kasi hindi natin afford yung steel deck. So, ito na lang ginawa natin, yung plywood na lang saka mga kahoy. Yan. So, ngayon, dito na lang muna tayo ulit guys. See you again sa ating next vlog. Okay? Maraming salamat and thank you.